Pag-usapan natin sa video na ito ang No Limit ang Here. Ito ay nailimbag sa Berlin sa Germany noong 1887. Okay, itong part na ito ay makikita ninyo dito na si Dr. Jose Rizal dito ay mahirap. Marami si Dr. Jose Rizal problema dito. Noong 1886, habang si Dr. Jose Rizal ay nasa Berlin, sa Germany, so siya rito ay nakaranas ng kahirapan. Nagutom si Dr. Jose Rizal dito, nagkasakit din, at hirap na hirap siya dito dahil nga sa pagkaantala ng mga padala ni Pasiano mula dito sa Pilipinas. Nagdulot din ito ng kasiyahan sa bahagi ni Dr. Jose Rizal sapagkat nailimbag itong kanyang No Limit ang Here. Ito ay istorya ng kalungkutan at syempre ng kaligayahan din sa bahagi ni Dr. Jose Rizal. Ang No Limit ang Here, ito ay base ito sa nabasa niyang aklat. So yung Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe, na tumatalakay ito sa pagmamalupit pero sa kakaawang kalagayan ng mga aliping negro noong mga panahon na yon. At ang istoryang ito ay tungkol sa pagtakas, pakikipaglaban, pighati at pagtutulungan. So nagpapakita ito ng pagtuligsa sa mga pang-aalipin ng mga panahon na iyon. At nagkataon naman na ang Pilipinas ay noong mga panahon na iyon ay alipin tayo ng mga Kastila, at pinamahalaan tayo nila ng nas 333 years. At gusto ni Dr. Jose Rizal ditong isiwalat ang mga pang-aalipin na nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. So kaya yung malaking impluwensya nung Uncle Tom's Cabin, yung kwento na yon ng pang-aalipin sa mga negro, ay malaking impluwensya yon kung bakit nasulat itong No Limit ang Here. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal dito sa kanyang tala-arawan na talaga namang ito ay gusto niyang isiwalat, ilantad ang mga pang-aalipin ng mga Kastila. Yun talagang totoong nangyari dito sa ating lipunan. Gusto niyang isiwalat iyon sa mga mamabasa at gusto niyang mamulat ang mga Pilipino sa totoong kalagayan ng Pilipinas, ng kanyang mga kababayan noong mga panahon na yon. So, noong January 2, 1884 sa Madrid, sa Spain, sabi ni Dr. Jose Rizal, ano kaya't magsulat ako sa grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na tumatalakay sa kalagayan ng ating bansa. So, ipapakita ko ang totoong nangyayari sa ating bansa. At noong mga panahon na yon, January 2 1884, sumang-ayon naman sina Pedro, sina Maximo at Antonio Paterno, Graciano Lopez Haina, na mababasa naman nyo dito sa module yun. Eduardo Delete at marami pang iba. Itong grupo ng mga Pilipino na ito ay sumang-ayon kay Dr. Jose Rizal na magsulat na tumatalakay nga sa totoong kalagayan ng ating bansa. At nasimulan nga ni Dr. Jose Rizal ang pagsusulat na ito ay sa Madrid. Noong 1884, sinimulan na niya ang pagsusulat ng No Limit ang Here. At noong 1885 sa Paris, ipinagpatuloy pa rin niya yung pagsusulat after nung siya makapag-aral nga sa Universidad Central de Madrid, kung natatandaan pa ninyo. At ang natapos niya yung huling sangkapat sa Alemanya naman. So nung siya ay nasa Germany. Noong 1886 sa Berlin, Germany, natapos niya yung huling revision ng No Limit ang Here. So, tulad na nabanggit natin itong mga panahong ito, 1886, ito ay walang pera si Dr. Jose Rizal at may sakit. Pinanghihinaan na siya rito ng loob nga kung maipalilimbag pa ito. Kaya nga, dahil sa depression, talagang siya ay bagsak na, wala halos makain, may sakit pa, namumroblema pa siya kung paano maipapalimbag ito, ay naihagis niya yung manuscript sa apoy at muntik na itong masunog. At natapos ang No Limit ang Here ay sa Berlin, sa Germany, February 21, 1887. So, February 21, 1887, natapos yung No Limit ang Here sa Berlin. Okay, so dahil nga siya ay naghihirap ng mga panahon na yon, ay buti na lamang ang dumating yung kanyang kaibigan dito, si Maximo Viola, at pinautang siya ng pera, 300 pesos para sa 2,000 na copies ng No Limit ang Here. Yun ang presyo ng pampapalimbag. So, humanap siya ng pinakamura na imprinta.
Okay, so ang No Limit Tangere, itong pamagat na ito, na No Limit Tangere, ito ay galing ito sa parilalang Latin. Nang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. So yan yung kahulugan nun. O huwag mo akong hawakan. Sabi ni Dr. Ceresal, galing daw yan sa Gospel of St. Luke. Doon sa sulat niya kay Felix Hidalgo noong March 5, 1887. Ito raw No Limit Tangere, galing yan sa Gospel of St. Luke. Pero ang totoo niyan, yung linya na yon, yung No Limit Tangere, yung wag mo akong salingin, wag mo akong hawakan, yan ay galing yan sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verse 17. Ito yung tagpo na hinahanap ni Mary Magdalene, ni Maria Magdalena si Jesus kasi nga namatay na. At saka nung nabuhay si Jesus, doon sa kanyang pagkabuhay, nakita ni Mary Magdalene, nakilala niya na si Jesus, gusto niyang hawakan. Kaya sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan or huwag mo akong salingin. So si Dr. Ceresal ay nagkamali doon. Ang nakasulat niya ay galing daw kay St. Luke, pero ang totoo niyan ay galing ito sa Gospel of St. John. So, ang No Limit Tangere ay inihandog niya ito para sa inang bayan, para sa ating bansa. Ito ay para sa ating bansa, pagsisiwalat ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. So, sa tulad na nabanggit ko kanina, si Dr. Maximo Viola, ito yung talaga matalik niya kaibigan. Ito yung tagapagligtas ng Noli. Sa module na ito, makikita natin na si Maximo Viola ang tumulong sa kanya. Pinahiram si Dr. Rizal ng 300 pesos para maipalimbag ng No Limit Tangere. Yung 300, 2,000 copies na agad yun. So, si Maximo Viola, si Dr. Maximo Viola, ito ay taga San Miguel, Bulacan. Mayaman ang kanilang pamilya. At itong No Limit Tangere ay March 21, 1887, lumabas na ito sa palimbagan. Yan. So, tuwan-tuwa si Dr. Ceresal nun. At pinadala agad niya yung mga kopya sa kanyang mga kaibigan. Unang-una na kay Ferdinand Blumentritt. So alam naman natin yan sa paglalakbay ni Viola at saka ni Dr. Ceresal sa Europe noong 1887. Nagkita sa kauna-unahang pagkakataon si Ferdinand Blumentritt at saka si Dr. Ceresal. Yun, naging kaibigan ni Dr. Ceresal ang pamilya. Kung natatandaan ninyo, pamilya ni Ferdinand Blumentritt. Pati mga anak, pinaghanda si Dr. Rizal doon ng masasarap na mga pagkain. Ay yun agad yung una niyang pinadalhan ng kopya. Kasunod, si Dr. Antonio Maria Regidor. Yan, pinadalhan din niya yan. Si Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, at marami pang iba. So makikita ninyo dyan dito sa ating module, yung mga pinagbigyan ni Dr. Ceresal ng kopya. So, March 29, 1887, ibinigay ni Rizal ang galley proof ng Noli. Ito yung sulat, yung panulat na ginamit ni Dr. Ceresal sa pagsusulat sa No Limit Tangere. Binigay niya ito kay Dr. Maximo Viola bilang tanda ng pasasalamat. So, nagtanaw siya ng utang na loob kay Viola dahil kaibigan naman talaga niya ito at nagpautang sa kanya. So, binigay niya yung kanyang ginamit sa pagsulat. Ngayon, sabi niya, dun sa kanyang complimentary note sa CP, sa mahal kong kaibigan, Maximo Viola, ang unang nakabasa at nagpahalaga sa aking isinulat. So may perma siya, Dr. Jose Rizal o Jose Rizal. So, nung mga pagkakataon na yun, habang yung Noli ay nasa imprinta, may pangyayari pa yun. Pinaghinalaan si Dr. Jose Rizal na espiya ng mga Pranses. Sapagkat galing si Dr. Jose Rizal sa Paris, nagtungo siya sa Germany. So kaya yung mga pulis, otoridad, naghinala sa kanya na baka ito'y espiya. So kaya pinuntahan si Dr. Ceresal ng mga pulis dun sa inupahan yung boarding house, tapos hinanap yung passport kung may passport. So meron naman. At nalusutan naman ni Dr. Ceresal yun noong mga panahon na yun. Noong June 25, 1884, naimbitahan siya sa isang salo-salo pasasalamat sapagkat yung ating kababayan na sina Juan Luna, Felix Resurrection, Hidalgo ay nanalo sa eksposisyon ng sining sa Madrid. So yung nanalo ng gintong medalya si Juan Luna sa kanyang espolarium, habang si Felix Resurrection Hidalgo naman ay nanalo naman ng medalyang pilak. Nagbigay ng talumpati si Dr. Ceresal doon, parangal para sa dalawang pintor na ito. Tuwan-tuwa si Dr. Ceresal sa pag-angat ng mga Pilipino na talagang hindi lang kayo magaling kundi kami ay nagsisimula na ang mga Pilipino ay magagaling din.
talented rin tayo. Talaga nakikipagsabayan din tayo international. Kaya tuwang-tuwa si Dr. Jose Rizal doon. So mabibigat yung kanyang mga nabanggit doon na mga salita at yun ay ikinagalit. Nagalit ang otoridad noon nung marinig yun. Nung nakarating dito sa Pilipinas, nagalit. Pati yung kanyang ina ay nag-alala noong mga panahon na yun na, ay naku, baka ito mapasama talaga itong aking anak na ito. So pero yung mga liberal naman, yung ibang mga mamamahayag, pinuri talaga si Dr. Jose Rizal na walang masama dyan sa mga sinabi niya na yan. So ikinagalit yun ng mga praile sapagkat ayaw nila sila na uumusan. So dumako tayo sa buod ng Noli. So ang Noli, Matanghiri ay isang totoong kwento. Katulad na nabanggit ko ng mga kalagayan ng Pilipinas ng mga huling dekada ng kolonyalismong Espanyol at ang sitwasyon dito ay talagang totoong naganap. Yung mga tauhan dito, na makikita ninyo, totoo talaga yan. Si Maria Clara, yan mismo si Leon Rivera, si Ibarra at Elias, si Rizal mismo yan, si Pilosopong Tasio, yan ay si Pasiano, at marami pang iba na mga personalidad, na mga tauhan na mababasa ninyo sa module. Kaya yan ay base yan sa totoong pangyayari. Iniba lang ni Dr. Jose Rizal yung mga pangalan. Pero sila din ang gumanap niyan. At 63 kabanata itong Noli Me Tangere. May 63 kabanata yan. At may tinanggal talaga siya dyan. May tinanggal siya dito na kabanata, yung Elias at Salome. Sapagkat wala nga siyang budget para makatipid-tipid siya ay tinanggal niya iyan. At maraming pumuri sa Noli Me Tangere. Napakaraming pumuri dyan. Sina Dr. Antonio Regidor, Pilipino yan na makabayan, isang abogado, yan ay pumuri sa kay Dr. Jose Rizal sa ang ganda ng pagkakagawa. At ang mga kopya nito ipinadala yan sa Barcelona, sa Madrid, at saka sa Hong Kong, sa mga kaibigan niya. February 21, 1887, katulad na nabanggit ko, ito ay natapos na itong pagsusulat ng Noli Me Tangere. So yan yung nakapaloob sa module na ito na hawak ninyo ngayon, na meron kayo ngayon. So, sa mga kakapanood, ito ay sinamarize lang natin ito. At meron naman tayong module at handa natin itong ibigay para sa inyo. Sa mga estudyante ko sa college, ito ay meron na kayong module na ito ay ipinrovide ko sa inyo. So, yan mga iyan na mga nabanggit natin. So, maraming tumuligsa at syempre marami ring pumuri sa Noli Me Tangere. At makikita ninyo yan sa kasunod na module natin, yung pag-uwi ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas ng 1887, kung gaano ang epekto nito dito sa ating bansa, sa Pilipinas. At umalis din nun si Rizal noong 1888 dahil nga sa matinding epekto nito. So dito ay talagang isiniwalat ni Dr. Jose Rizal ang kabulukan ng mga pamamalakad ng mga praile, ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. So yan yung content ng Noli Me Tangere na hindi natuwa ang otoridad sa kanya. So ulitin natin ito. Ito ay sinimula noong 1884 sa Madrid at natapos ito ay sa Berlin, sa Germany noong February 21, 1887. So sana may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat sa inyong lahat.